Hello sa inyo mga kasari, good morning and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, huwag nyo nang pansinin yung malaki kong braso. So ang pag-usapan natin guys is about usapang utang. So ito ay tips mga kasari para hindi kayo utangan palagi ni customer. So hindi ko sinasabi guys na huwag kayong magpautang or ganyan. Kasi sa sari-sari store, hindi naman talaga natin maiiwasan ng hindi magpautang. Lapitin talaga tayo mga kasari ng mga customer na gustong umutang. Depende na lang sa atin guys kung paano natin ito i-handle at kung paano natin kokontrolin. So, ang number one para sa akin mga kasari para hindi ka utangan palagi ni customer is mag-set po tayo ng limit. So, kapag nag-set kasi tayo ng limit, or yung amount na pwede nilang utangin dito sa tindahan natin, kapag na-hit na nila yon, stop na dun. Wait lang guys. So, kapag na-hit nila yon, stop na dun sa limit na yon. For example, halagang 300, 400, or 500 pesos. Kapag nag-set ka kasi guys ng limit, meron kasi mga nangungutang, parang may mga patago eh. Yung kumbaga parang nag-groceries, pero walang bayad, ganon. Lahat ng pangangailangan nila kinuha na sa'yo, mapabisyo, mapapanglaba, mapapagkain. Okay lang kung pagkain, 'di ba mga kasari eh. Paano kung pangbisyo, alak, sigarilyo, sa'yo pa rin. Tapos, ayun nga, sa loob ng isang araw, umabot na agad ng 1.5. Sa susunod na araw, pupunta ulit sa'yo, 1.5 ulit. Di 3,000 na agad yun nawala sa sari-sari store mo. Kaya mahalaga mga kasari na mag-set tayo ng limit para hindi palaging umuutang si customer at alam din ng customer na may rules ka sa tindahan mo na hanggang ganun lang at yun yung tatatak sa utak nila. Pangalawa, huwag laging pagbigyan. Yun nga po ang aking sinasabi mga kasari. Meron kasing mga tao na kapag lagi mong pinagbibigyan, aabusuhin yung kabaitan mo. At kapag siningil mo naman, kapag pinagbigyan mo, kapag siningil mo, sila pa yung galit. Marami po akong mga kasaring na experience na ganon, kaya nakakadala na talagang magpautang sa mga taong, alam niyo yun, hindi marunong umintindi at rumispeto sa tindera. Alam mo yung pinautang mo na nga, tapos kapag siningil mo, sila pa yung katapang-tapang, sila pa yung galit na babalik ta rin ka na ikaw yung masamang tao. So ang dami ko guys na experience na ganon, kaya nakakadala na talaga at pinipili ko na rin. Ayan guys, meron lamang nagpa-load. So yung karugtong ng sinasabi ko kanina, pinipili ko na rin po yung mga pinapautang ko. Syempre, lahat naman ng tindera, ang mga pinapautang nila is yung mga good payer talaga, yung mga mapapagkatiwalaan at yung kapag, alam niyo na, yung mga magagaling magbayad. Yun po talaga ang mga masasarap pa utangin. Pangatlo, iwasan po natin na makipagkwentuhan sa customer. Alam nyo naman guys, kapag minsan may mga bagong lipat na kapitbahay mo, tapos magagawi sa'yo, syempre sila, naghahagilap sila ng magiging kaibigan. Huwag ka masyadong makikipag-close or makikipagkwentuhan, lalo na may sari-sari store ka. Kasi naranasan ko po yan mga kasari na may mga bagong salta dito, tapos nakipagkwentuhan ako. Tapos, ang babait pa nila, feeling mo madami silang binibigay sa'yo, mga gulay, prutas, ganyan. Pala, ang pinaka motive nila doon sa ginagawa nilang yun is after 1 week, after 2 weeks, or after 1 month ay uutangan ka na nila. So parang kinukuha lang nila yung loob mo. Pero mga kasari, hindi ko po sinasabi na lahat ay ganun. Meron naman po talaga na gusto lang makipagkaibigan, gustong magkaroon ng kaibigan dun sa area, lalo na nga kung bagong lipat, gaya ng sabi ko kanina. So, pero ang maganda, wag din tayo masyadong mag-judge. Pero, limitahan po natin yung pakikipagkwentuhan sa tao. Yung, kumbaga, maging seryoso na lang tayo sa pagtitinda. Ganun po. So siguro pwede mo silang kwentuhin, tanungin mo saan sila galing, ganun, saan sila nakatira noon, pero hanggang ganun lang. Huwag ka agad-agad magkwento ng mga personal mong buhay, mga problema mo sa buhay, ganun. So pang-apat mga kasari, kausapin mo ng maayos. Kung gusto mo talagang hindi ka utangan palagi, kausapin mo ng maayos na konti lang yung puhunan mo dito,
niro-rolling mo lang yung benta mo sa araw-araw, tapos dito nyo din kinukuha yung mga expenses nyo sa araw-araw. Paano kapag umutang sila ng umutang, nauubos yung paninda mo, wala kang pangpamili. May mga tao naman kasi mga kasari na napapakiusapan sila ng maayos, na naintindihan nila yung sitwasyon na sa tindahan hindi talaga madali, na niro-rolling lang natin yung mga sales natin, yung paninda natin, 'di ba? Na konti lang yung tinutubo natin, ganun. So, marami pa rin naman mga kasari ang nakakaintindi, at meron din namang mga konti na akala nila kapag may tindahan ka is mapera ka na. Oo, marami tayong perang hawak palagi. Pero para po yan sa mga paninda po natin, sa mga deliveries, sa mga kailangan nating pamilihin na ubos na sa ating tindahan. At ang panglima naman mga kasari, ito ang pinaka nakakatawang ginagawa ko guys. Kapag alam ko, nasilip ko or nasipat ko na yung customer na yon na laging nangungutang sa akin, tinataguan ko mga kasari. At ang pinapalabas ko is yung partner ko para siya yung magbenta. At ayun nga, may mga kasari meron lamang bumili. Pinapalabas ko po si partner para siya yung magbenta dito. Kasi si partner mga kasari ay walang kibo. Sobrang seryoso ng mukha na akala mo parating galit. Na talaga kapag mapapabili yung customer, hindi sila parang mahihiya silang mangutang ganyan. Kasi nga, hindi ngumingiti. Parang kumbaga poker face si partner ganon. Kaya kapag alam ko na yung customer na yun papalapit na at wala akong nakikitang hawak niya na pera, tumatakbo agad ako sa loob ng bahay at si partner yung pinapalabas ko para magbenta. So ganon guys yung ginagawa ko na nakakatawa talaga. And ngayon naman hindi ko na siya ginagawa kasi wala na akong stress ngayon sa mga nangungutang dito sa tindahan. Kasi nilimitahan ko na talaga yung pagpapautang. Hindi katulad dati guys na abot lang ako ng ubot, ganyan. Kahit naapektuhan na ako sa pagpapatakbo ko ng aking negosyo, go lang ng go para hindi ako mawala ng customer. Ganun kasi guys yung sa isip ko dati na kapag hindi ako nagpautang, mawawalan ako ng customer. Pero hindi dapat pala laging ganun. Dapat yung iniisip natin. Dapat hindi tayo mahiyang tumanggi sa customer kapag alam natin na makakaapekto ito sa ating sari-sari store. At alam naman natin sa panahon ngayon na sobrang tumal talaga ang tindahan. Ngayon talagang month na to, August, September, ang tumal ng sari-sari store natin. Kaya kailangan talaga nating maghigpit sa pagpapautang ngayon. Dahil kung walang papasok na sales, nauubos yung paninda natin, anong ipang papamili natin, 'di ba? So yun lang naman guys ang ating vlog for today. Sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!